magsitutol. Alam niyo po, sa pangangaral na salita ng Diyos, hindi lahat naayon. Tama ba? Mabuhay na tayo sa isang katotohanan na hindi talaga lahat ng pinapangaralan aayon. Mananampalataya. Totoo po yan. At nang sila'y magsitutol at magspamusong, yun pa malupit. Hindi na nga tutol kung ano-ano pang pagmumusong. O hindi na nga umaayon kung ano pang pamumusong ang sinasabi. Ay pinagpag niya ang kanyang kasuotan at sa kanila'y sinabi, ang inyong dugo'y sumainyong sariling mga ulo. Ako'y malinis. Buhat ngayon, paruron ako sa mga hintil. At least maganda. Malinis ang budhi ni Pablo. Sabi niya, ako'y malinis. Bakit? Hindi niya ipinagkait, ipangaral ang salita ng Diyos. Mga kapatid, I firmly believe about the doctrine of election. Pero may pananagutan tayo sa mga taong nakakasalamuhan natin na hindi man lang nakapakinig ng pangangaral mula sa atin. Kayo mga student, masasabi niyo bang kayo'y malinis na mula sa inyong mga kaklase? Ibig sabihin, hindi ka guilty na ikaw ay hindi nakapamigay man lang ng pulyeto, hindi man lang nakapagpakita ng magandang patotoo, hindi man lang nakakita ang masigla kay Kristo. Mga kapatid, lahat ng tao na hindi mo pinapangaralan, sisiyasatin yan sa atin isang araw. Mga kapatid, kaya hindi pwedeng ligtas ka na hindi ka nangangaral. Are you with me? At nang sila'y magsitutol, magspamusong, ay pinagpag niya ang kanyang kasuotan, at sa kanya'y sinabi, ang inyong dugo ay sumainyong sariling mga ulo. Ako'y malinis. Buhat ngayon paparoon ako sa mga hintil. Ano ibig sabihin? At least, nagawa ko ang aking bahagi. Tumutol kayo. Wala akong magagawa. Diyos naman ang kumikilos Kaya nga ang Diyos ang nagpapafloris. Pagdating ng verse 9, tingnan niyo po, sabi ng verse 9. Sinabi ng Panginoon kay Pablo, ng gabi sa pangitain, huwag kang matakot. Alam niyo mga kapatid, kahit great men of God, nadi-discourage, natatakot, nang lulupay-pay, pinanghihinaan ng loob. Yung bang makita mo ang opposition, may mga pagsalungat, minsan, alam niyo, kami mga pastor, nadi-discourage din sa larangan ng pag-aakay ng kaluluwa. Pinanghihinaan din ng loob. Lalo't ang masusugagaan, may puro kontra, puro ayaw, tapos namumusong pa. Ako iniwala nang dumating si Pablo sa Macedonia, bit-bit yung discouragement. Bit-bit niya yan. Bakit? Dahil sa mga reaksyon ng tao. Alam nyo, hindi nyo nararamdaman kung hindi kayo naka-experience niyan. No? Ang minsan nakakalungkot, hindi naman katakataka na mga salungat ang unbeliever. Ang nakaka-discourage lalo, yung nagsasabing believer, salungat din. Are you with me? Minsan hindi madaling tanggapin na yung unsaved, kontra. Pero yung nagsasabing saved, kontra din. Are you listening? Sa totoo na dumarating sa buhay ko, sa buhay ng mga mangaral, ano pa ba ang hindi na ituturo? Ano pa ba ang hindi nasasabi? Tapos makikita mo, sana hindi ito sa inyo Nung hindi uma-attend, nung hindi pa nababaptize, attend ng attend. Pero nung mabaptize, nawala na. Minsan, hindi umayali sa pastor na. Pag may babaptize, hanggang kailan kaya, are? Minsan nakakalungkot, nakaka-discourage yun. Mga kapatid, ang isang tunay na pastor na may malasakit, hindi natutuwa sa ganung pangyayari. Amen. Tapos matatagal na, hindi pa rin nagpapatuloy.
Tapos, kung saan pa napapasok ba, young people, mag-ingat kayo sa inyong love life. Pag hindi kayo nag-ingat sa inyong love life, tatalikod kayo sa Panginoon. Ha? Are you with me? Dating masigla, ngayon lupaypay na. Bakit? Nawala ang pag-ibig kay Kristo. Kay Kristito napapunta. Ha? Nawala ang pag-ibig kay Kristo, kay Kristita napapunta. Ikaw, madali kang lumagay dyan. Ay, ako, nangunguna. Pambira yung people nito, hagyan na naligtas, hagyan na bautismuhan, hagyan na kapag-aral. Yun pala naman ang pupuntahan. Alam mo yung mga pastor na di-discourage din yan. Are you with me? Amen? But ano pa kang ipipreach? Wala namang bagong preaching. Amen? Pero sad to say and sad to say, ang nangyayari, akay tayo ng akay. Yun po naman ang dapat dating gawin. Pero pag ikaw na may naakay, mag-akay ka na rin. At wag yung isang araw, nakakalungkot. Kaganda ng preaching na Wednesday. Amen? Right courtship. Binigay yung mga karakter. Amen? Kaya kayong mga magulang, dapat may conviction talaga kayong mga magulang. Ay sabi ng Panginoon, huwag kang magpapaligaw sa unsaved, sa undeliver. Huwag kang magpapaligaw sa undeliver. At kung ikaw naman ay nililigawan o naliligaw, huwag sa unbeliever. Magkaroon ng conviction. Amen? Kasi ang hirap na yan, di ka na nga nakaakay, nakakapagpahina ka pa ng loob sa mga nagsisikap mag-akay. Lalo sa pastor. Ikaw ba'y inakay lang para habang buhay maging kabigatan? Hindi dapat ganoon. Alam mo kung bakit ang ating pamagat ay ganito? Are you listening? Unang tikada ng ating pag-aaral sa mission, God is able to stimulate you. Si Pablo ay nakaranas din yan. Ang kanya namang karanasan ay, sabi ng verse 9, Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, Be not afraid. Sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabing pangitain, huwag kang matakot. Bakit? Darating sa tao ang takot, kahit kay Apostol Pablo. Discouragement, weariness, yung kapaguran. Pero nakakatuwa, ang Diyos ay nag-encourage. And let me encourage you also, do what is the right thing. Amen. Young people, girls, kaya ba sabihin, pag unbeliever, say no to drugs. Kagaganda pa naman ng mga young people, girls dito. Kasura kayo eh. Huwag niyong, maghanap kayo nang kayo ay igagalang. Dadaanin kayo sa pastor. Dadaanin kayo sa mga magulang. Ang lalaki naman, mag-meditation. Amen. Hindi, nakakalungkot eh. Ilan nawawala dahil sa atin dahil ng love life? Napakarami na eh. Kung iisa-isahin ko yan eh, higit sa mabibilang. Pag ako'y nananalangin, kumusta na kaya ito? Kumusta na kaya ito? Kumusta na kaya ito? Bet-bet lumayo, titrace ko ang history, napaibig. Ang masama nito kaya nag-backslide, hindi naibig. Ano? Yung iba naman, napaibig, naibig din. Unbeliever naman. Asa na sila ngayon? Amen.
Sinabi ng Panginoon kay Pablo, sinabi ng Panginoon kay Eloy, habang nananalangin, huwag kang matakot, sumipa ka pa rin. Magsalita ka. Hindi madaling mag-preach pag discourage. Hindi madaling mangaral kapag sa kasagsagan ng discouragement. Natutuwa ba kayo sa ating bilang ngayon? Ang dami natin, palakpakan natin ang Panginoon. Di lalo na kung ang mga membro ay masisigla. Please lang, young people, makinig kayo. Mga babae, are you listening? Parang ingaw. Mga babae, naikinig ba kayo? Parang kuting. Nakikinig ba kayo? Siglahe! Nakikinig ba kayo? Ay, talagang walang buhay. Parang dama mo yung reservation eh. Mga babae, nakikinig ba kayo? Wala na akong magagawa sa inyo. Okay, mga lalaki, nakikinig ba kayo? Parang married yung amen. Okay. God is able to stimulate, magpagana, magpasigla, mag-encourage, mag-motivate. Kasi, mga batid, hindi lang mga pastor ang dumaraan dyan. Lahat ng Kristiyano dumaraan dyan. Nanghihina, nang lulupaypay, pero ang ating pag-uusapan, God is able to motivate us. Amen? Number 1 natin pag-uusapan, Master motivates. Ang maganda kay Pablo, nung siya ay nakasabana, kasi sa pag-aakay ng kaluluwa, talagang kahit nga dito sa pagpipreach na lang yung mga naakay na nga nakakasalubong ka pa ng mga salungat. Di lalo na nga doon sa mga hindi paligtas. At sa totoo na mga batid, isa lang ang salungat nakakaapekto. Isa lang. Isa lang. Meron lang ditong matigas ang ulo sa Diyos at sa pastor, nakakapagpalumbay ka na ng isang lingkod ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay masunurin sa Diyos, masunurin sa Panginoon, nakakagala ka. Are you with me? Ngayon, sabi ng verse 10, For I am with thee. Basahin ulit natin ang verse 9. Kasi nasa kasagsagan Sino ka naman hindi matatakot dyan? May banta pa. Sinabi ng Panginoon kay Pablo, ng gabing pangitain, huwag kang matakot. Bakit sinabihan ng Panginoon, huwag kang matakot? May takot. Amen. Kayo ba natatakot din? Pag kayo magbibigay ng first fruits, kayo ba may takot? Ang kapal Pag kayo magbibigay ng offering, kayo ba natatakot din? Ang tatapang nyo na. Pero pag manliligaw, ang lakas ang loob, hindi naman magugustuhan. May pagka sa kasalanan, katapang-tapang. Bakit pagka sa katwiran ng Diyos, duwag? Sinabi ng Panginoon kay Pablo, ng gabing pangitain, huwag kang matakot. Kristiyano, kayo ba'y mag-aakay ng kaluluwa? Kahit ayaw sa inyo, mga workers, hindi lahat ng bahay na pupuntahin nyo gusto. Hindi lahat ng mga taong makakausap gusto. May mga pasaring pa nga iba dyan. Pero sabi ng Panginoon kay Pablo, huwag kang matakot. Kundi magsalita ka. At huwag kang tumahimik. Paano in-encourage ng Panginoon? Master motivates. Verse 10. Sapagat ako'y sumasa iyo. Amen.
Yun na lang, kasarap ka. Minsan nga yung asawa nakakatuwa Pag sinabi ni Madam, Pastor, tuloy lang. Andito ako sa katabi mo. Yun? Kasura yun. Di ka? Yung ang tao lang tumapik sa iyo. At sinasabi, just keep up the good works. Nakaka-encourage di lalo kung ang Panginoon mismo. Amen. Parang kita ko ang ibang application na yung people siya, mag-aasawa na ako nang may mag-encourage sa akin. Sapagkat ako'y sumasa iyo, at sino may hindi ka madadaluhong upang saktan ka. Kasi may nagbabanta may mga opposition Nakaka-discourage talaga yon. Kaya masaya ang pastor kapag ang memory nasunod. Pero may isa lang ditong hindi maipinta ang mukha kapag ka nai-preach ang giving. Tapos tutulugan pa ako. Ano? Tama ba? Sapagkat makapal ang mukha ang mga tao sa bayang ito. Master motivates. Kaya God is able to stimulate. God is able to motivate. Master himself motivates. Ano yung kanyang motivation? The Master, that is the Lord Jesus Christ, motivated Paul by giving him divine assurances that remove his fears and strengthen his resolve to continue preaching and current. Alam niyo ba? May maraming pagkakataon talagang nakakapaisip na Diga? Sa totoo na. Yung iba nga, hindi na nag-iisip pinangatawanan na. Ano? Sino dito minsan nag-iisip na, ayaw ko na sumimba? I'm faithful. Ayaw ko na mag-aakay ng kaluluwa. Ayaw ko na magbigay. Ayaw ko nang umattend ng prayer meeting. Ayaw ko nang sumimba. Nakakapag-isip din ba kayo niya? Pag ikaw nasa kasagsagan nun, mind you, Master motivates. Sabi diyan, the Master refers to the Lord Jesus Christ. Then, how the Master motivated Paul? Ikaw may discourage din ngayon? Okay, tinatamad na sumimbay, lagi akong natatamaan. Tinatamad na sumimbay, laging may giving. Okay, tinatamad na nakakapagod din naman, layo-layo, mahal naman ang pamasahe. Lahat pwedeng mag-isip niyan. Dahil yung pinakamalakas ng Kristiyano, natakot din. Napakalakas ni Pablo sa Panginoon. Pero in-encourage ng Panginoon, bakit? Huwag kang matakot. Kuya Boy, kayo ba'y nadi-discourage din? Huwag ka laging manalamin. Sino dito yung mga nadi-discourage din? Nakaka-discourage talaga. At hindi ako maggagaling-galingan sa inyo. Ayaw kong magkunwari sa inyo. Nararanasan ko rin yan. Pero salamat, Master motivates. Ano motivation? Verse 10. Ano masabi ng verse 10? Andiyan pa ba kayo? Pakibasa po at ako'y natutuyan uli. Minsan, ang nararamdaman ko sa pag-aakay ng kaluluwa, yung bang naakay mo, tapos mamaya wala rin. Kaya nakakatuwa, may Jonathan na nanghinang bumalik. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Natutuwa ko kay Elisa na nanghinang bumalik, nag-worker pa. May hirap yung mga nanghina, dirt yung worker agad. Si Mark Anthony, yan ay nanghina. Hanggang ngayon. Pero napapakinggan natin ang kanyang preaching.
Glory to God! Master motivates. Kaya nga ang Diyos ang nagpo-flores. Amen. Ako'y nanghihina din. At patuloy nanghihina. But, glory be to God, our Master. He really motivates. Paano kanyang motivation? Mga workers, kayo ba'y napapagod din? Kayo ba'y nanghihina din? Sanang hugot ng kalakasan ay hindi si Pogi. Hindi si maganda. Kundi doon sa pinakamaganda. Yung unang amen, walang makagusto doon. Kaya gayon. Ano? Are you with me? Ito ang encouragement ng Master. Sapagkat ako'y sumasa iyo. Wow. Amen. Tuloy lang ang yur-yur. Okay? Hindi ka tanggapin ng bahay niya. Pagpag mo yung paa, isama mo ng alipunga. Ano? Punta ka sa iba. Maraming tao ang Diyos. Ha? Ang pinakamaganda, kasama mo ako. Dapat yan ang ating comfort. The safest place for the child of God is being with God. Hindi yung daming pera mo. Hindi tunay na encouragement ang pera mo. Nauubos yan. Ang masama niya, naubos, hindi nakarating sa simbahan. Huwag yung kaibigan. Sumpay ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang bisig, kalakasan ng kanyang bisig, pero ang puso'y lumalayo sa Panginoon. Yung pinaka-close na kaibigan mo ngayon, hindi mo alam pagkatapos ng 10 taon. Are you with me? How the Master motivates? Sapagkat ako'y sumasa iyo. Brother Andrew, nagsuko ka ng buhay. Isang araw pakatawagin ka sa mission. Sa Africa. Ano magpapalakas sa iyo? Ako'y sumasa iyo. Amen? Pumunta ako dito sa dagatan na ayaw ko. Pero dito talaga ako dinala ng Panginoon. Ano nga ang comfort? Ang Diyos ay kasama ko. At pagkasama mo ang Diyos, hindi maaaring walang mangyari. Ang business mo, makmak, isama mo ang Diyos. Ang business mo, Rosemary, isama mo ang Diyos. Yung mga nag-a-apply, going to abroad, isama mo ang Diyos. Master motivates. Iwanan ka ng lahat ng tao, wag lang ang Diyos. Pero kahit lampihan ka ng lahat ng tao, ang Diyos ay hindi mo kalampi. Walang mangyayari sa iyo. For without Him, we can do nothing. But through Him, we can do all things. Sarap. Yun po ang nakaka-comfort sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ko na kukunin ng cross reference, tatagal ako. Na, sapat na yung talata, di ba? Pero kung papatulan pa ang cross references na yan, pagsahapa. But mind you, God is with us. Emmanuel. If you are saved, mga young people, huwag kang matakot mag-share ng Word of God sa iyong kaklase. Bakit? Pastor, ang titigas ang ulo. Ayaw makinig. Ang mahalaga, kasama mo ang Diyos. Amen? Mga YS, kayo nag-aakay ng kalawa, keep up the good works. Pastor, ayaw sayang kaganda pa naman, ililigtas ko sana. Mangaral. Ang tatay, buhat na kayong maligtas, ang inay. Isinama ko na ang lahat ng mga ngaral doon. Lahat nakarating ang workers ng Good Shepherd sa amin. Ayaw ano kung kukunat ng mga yan?
Alam mo kailan sila naligtas? Nung ako na mismo nagmi-mission. Nakaka-discourage. Pero sabi niya, mangaral ka na salita. Ako'y sumasa iyo. Diga? Yung si Aurea, pasilip-silip lang yan dati. Nasa yung iyong mama. Nasaan? Yan, diga? Nung kayo pumunta sa bahay, laki-laki pa ng Santo Niño Dos. Nakagaya, saka nang hihingi. Hindi pa ako nito eh. Sabi ko, maligtas sana itong mga ito. Pero bumilang ang mga tao. Andito na siya. Amen? Natutuwa rin kami sa mga papa at mama ni Willie Grace. Malaga, kasama natin ang Diyos. Sapagat ako'y sumasa iyo. Not only that. So, master motivates. Number 1, His presence. Then number 2, tingnan niyo po, verse 10 pa rin. Di na tayo alis, dyan na lang. Maraming cross reference, pero yun na lang, tatagal tayo eh. Sapagat ako'y sumasa iyo, ito pang magandang motivation, stimulate. Sino may hindi ka madadaluhong? Wow! Not only His presence, but also His protection. Pablo, mangaral ka, hindi ka maaano. Sa Lord na, mamigay ka na mamigay ng pulyeto sa hospital. Pati naghihingalo doon, bigyan mo na rin. Kasama mo ang Diyos. Sabi nga ng Matthew chapter 28, verse 20, narito, ako'y sumasa inyong palagi. Humayo kayo at gawin ninyong mga lagad at lahat ng mga bansa na sila inyong sa inyo ibautismuhan, turuan at ganapin ang lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Narito, ako'y sumasa inyo sa gawaing pagkakain ng kaluluwa. Kasama natin ang Diyos. At hindi lang siya kasama, mag-iingat sa atin ang Diyos. Kaya nakakalungkot, hindi natin maranasan ang pag-iingat ng Diyos. Saka ba busy? Ano nga inaatupag mo? Amen. Sabi, sa anumang paraan, pakibasa ulit talata? Sapagat ako'y sumasa iyo, sino may hindi makadadaluhong upang saktan ka. Ako ngayon, nung mag-mission dito, ako'y nadaisa ng ahas, laki-laki. Ahas pula. Salamat, iningatan ako doon. Nung ako'y tumulog, nagising ako. May nagkakurkulan dito sa aking dibdib hanggang ibaba ng pusod. Nakakaligaw-gaw. Ginawa ko, ako'y sumandal. Hinawakan ko ang aking t-shirt. Tapos itinaas ko. Saka ako binuksan ng ilaw. Nung makita ko, ang habang alahipan. Kulay brown. Pag sinusunod mo ang Panginoon, may pag-iingat ang Panginoon. Pero pag matigas ang ulo mo, Diyos mismo ang tatawag na sa iyo. Pag-iingat pa rin yun. Bakit? Para wag ka nang dumami ng pananagutan. Dito ka na sa aking piling. Amen? Kaya, gusto niyo ba mapaaga sa langit? Ang langit, wag mong gawing nagngingit-ngit. Obey. Natutuwa ba kayo? Sisipag ng ating mga workers? Hindi nyo ba alam, marami dito mga bisita, dala-dala nila. Dahil satellite tayo. Kahit ay mag-giving. Nakakaawa naman ang mga manggagawa, nagawa ng gawa, tapos walang support na makukuha. Muntik na kaming walang makukuha support. At kung hindi magbabago at pihit ng giving, sa susunod, wala talaga kaming support. Hindi ka nahayo. Magtapat ka man lang sa giving. Anong yung bahagi? Minsan nakaka-discourage talaga eh. Are you with me? Amen. Protection. Not only protection. Ingatan.
Tingnan niyo po, talata pa rin. Verse 10 pa rin. Not only His presence, His protection. Kaya, sapagkat ako'y sumasayo, at sino may hindi ka madadaluhong upang saktan ka. Ito pa magandang comfort. Makapal ang mga tao ko sa bayang ito. Ano ibig sabihin? May itinalaga talaga ang Diyos. Alam niyo ba, nung interviewin, Pastor, anong nag-encourage sa iyo? Bakit sa kabila ng kalagayan mo, ikaw ay nag-mission? Sabi ko, kung napanood niyo yan. Lakas ang loob ko kung ba't humayo, alam kong may maliligtas. Hindi ako nangangawil doon sa kalsada na kaya nagkatubig, biglang umulan. Kalsada yan, may kamangangawil dyan. Nagkatubig lang dahil umulan. Hindi yung plaisdaan. Nalagyan lang yan ng tubig. Pero ako'y nangangawil sa dagat, sa ilog, na alam kong may isda dyan ang Panginoon. Kayo na yun. Kayo ba isda? Oo nga kawang ang hasang. At saka ang iba tingin ko parang maputla ang hasang. Siguro, matagal ka ng huli. Ano? Not only His presence, His protection, His purpose. Amen? May nilayo na siya before the foundation of the world. Amen. Masarap mga Will. Salaman mo namang may dadawi. Kaya nga ako'y nagsusulwin eh. Mali ang bintang nila. Ang mga electionist, hindi, alam na nila may mali, tawag diyan. May ka pa mga ngaral, maliligtas na sila. Yun ang means. Yun ang instrument. Kasi sabi, tatawagin sila. Paano sila tatawagin? Preach the gospel! Amen? Kayo mga kapatid, naligtas dahil ang gospel. So wala kayong ibabahagi kundi gospel. Pastor, ayaw do not be easily discouraged. Just do your work. His motivation is His presence, His protection, and His purpose. Then number 2. Ito, bagaman tinabanggit ko na kaya hindi ko tinatagalan. Una, Master motivates. Ito magandang motivation pa ng kay Pablo. Many men. 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 Basahin ulit natin ang verse 10. Many men. Sapagkat ako'y sumasa iyo, at sino may hindi ka madadaluhong upang saktan ka. At saka, huwag kang matakot, Pablo. Huwag kang tumigil pa ang aral. Huwag kang ma-discourage. Huwag kang manglupaypay, Pastor Eloy. Huwag kang manglupaypay, Mark Anthony, sa iyong lugar. Huwag kang manglupaypay, Eric, sa, buksang gupit. Kaya pala si Eric parang laging bagong gupit. Bakit? Paubos na We have at least 5 satellites. Members, be involved. Kung hindi ka makakasama presently, padala ka. Magmerienda man lang yung mga nahayo. Be involved. Amen? Mga leaders ng satellite, yes, nadidiscourage tayo, napapagod tayo, pinanghihinaan tayo ng loob, but ang sabi ng Diyos, I have much people there. Amen? Kaya mga nagtuturo sa bata, tiyagain mo yan. At kayo namang, mga naligtas na, maging
Source of encouragement din kayo. Alam niyo ba mga kapatid, encouragement na kayo, magpatuloy lang kayo. Yung simpleng nagsisimba ka lang, yung simpleng nagbabasa ka lang ng Bible lagi, at umaatin ka ng prayer meeting, sumisimba ka ng maghapon, you are such an encouragement. Amen? Yung mga leader ng satellites, sumuporta kayo. Pwedeng gawin ang inyong bahay na merindahan. Actually, nagbabaon ng mga yan. Sana isang araw hindi na magbabaon ng mga yan. Bakit? Sa inyo ng bahay, kakain. Bigyan naman kayo nagbabaon pa. Pagkauntiin, hindi tuloy kami damay. Pambihira kayo, kakunti na nga. Tuloy lang. O, kita nyo? May bunga eh. Di ba? Kasi focus tayo eh. May sistema eh. Hindi lang ang ating preaching, hindi lang ang ating sistema sa loob, maging sa labas, may sistema, kaya may magandang nangyayari. And please, don't just watch. Be involved. Amen. Tatlo daw ang membro sa church. Isang walang ginagawang pangyayari. Isang nanunood sa nangyayari, isang walang kaalam-alam sa nangyayari, at isang gumagawa ng pangyayari. Saan ka doon? Amen. Do you believe that? Even in Taisan, many men. Palakpakan natin ating mga bisita, oh. Amen. Yung mga bagong baptize natin, palakpakan natin. Yung mga bagong nagbabalik sa Panginoon, palakpakan natin. Tama. Nakaka-encourage ka. Tapos tayo, ako tinutulungan ni Brother Jerome sa aking media. Talang ako yung naa-addict dyan. Araw-araw ako. Masarap. At ako'y magdadagdag pa ng isa. Bakit? Ibang mag-comfort ang Panginoon. Eh kung dito sa Taisan, many men. Eh di lalo sa media, malawakan yan. Di ba ka, yung kawil nakakahuli, di lalo paglambat. Pag media, lambat. Pag face-to-face, kawil. Ang malimit niyan, naubos ang pamain, butete ang nakadali. Sana hindi ka butete? Kaya huwag niyo mamaliitin ang lahat ng inyong ginagawa dito. Nagbibigay ka ng bigas, purihin ang Panginoon. Amen. Nagbibigay ka ng pamerienda, purihin ang Diyos. God uses you to be an encouragement. Many men. Sino ba yung mga taong yan na nakaka-encourage? Kasi sabi ng Panginoon huwag kang matakot, Pablo. Ako'y sumasa iyo, walang dadaluhong sa iyo. At saka, makapal ang mga tao ko sa bayang ito. Ibig sabihin, mangaral ka lang. Mangaral ka lang. Mamigay ka lang ng pulyeto. Magturo ka lang sa online. Our labor in the Lord, particularly in soul-winning work, indeed, is not in vain. Amen? Kaya Ando, kita mo si Ando? May bunga na. Hanggang ngayon, Brad, pag pinagpipray ko, yung bunga ni Ando. Bakit? Hindi ko alam ang apelyido. Pero alam mo sila, Panginoon, magbibinata na sila, sana wag mo nang maligaw. Nainit-init pala ay malalamig na agad. Kayo mga binata, mag-iingat kayo dyan. Sa mga babae, dito yung mababait. Akala mo yung madadampot mo. Pero pag nagsabi ka, alam mo so totoo na, friend lang kita. Ayan, ay di gagaya ka sa akin.
nag-ipon ka ng mga kaibigan. Ano yung many men? Verse 10. Promised people. Promised people. Sabi ng talata, for I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this day. Promise yan. God already knew. Kalay mo, alam na ng Diyos, I have many people. Bakit? Alam na ng Diyos kung sino yung Kanya. Tayo lang naman ang nanguhulak kung sino sila. Pero alam na ng Diyos yung Kanya. Amen? Mangaral ka lang. Humayo ka lang. Mga workers, just share the Word of God. Hindi pare-parehong aayaw. Pero ang magandang comfort, may tao ang Diyos. Sino mag-iisip na ang Ate Priscilla, tao pala ng Diyos? Pag napapakinggan ko yung mga sinasaysay sa akin, wala akong nagmamarites sa inyo. Kasi napakinggan ko din naman kayo Di ka? Ay talagang yun pala yung magsusukal. Kung ano-anong mga, Sino magsasabing siya pala yung tatayo dito? At magpapatotoo na binago ng Diyos. Just preach the Word of God. And who can tell? Ako nga, hindi ko alam na ako pala'y maliligtas. Sa magsusugal kong ito. Sa maninigarilyo kong ito. Ngayon, paistik-istik na lang. Sino magpagsasabi kay Brother Sergio? Diga? Si Eric na magnanakaw ng tubo. At nang mahisan, napapakinggan ko yung kwento na Brother Jerome doon sa kanilang buhay dati doon. Na sila ay nakay Ekleo. Basta, Leo, Ekleo. Ekleo. Sila'y alipin ng paniniwala ni Ekleo. Di ba, Sister Joy? Baka nga may sa ulupang Latin yan. Kaya yan nabango ng umaga, nakikipagtalamay taman. Pero sino nag-iisip na ang mga yay maliligtas? Ang ginagarantiyan lang ng Diyos, God is able to stimulate, to convert, to motivate. Why? Master motivates. And then, many men. Itong mga young people na ito, itong aking mga pamangking ito, mga uhuging pa yan. Nung nakikita, pasayaw-sayaw pa yan sa TikTok. Yan Kat, sabi ko, sana kahabagan ito ng batang ito ng Panginoon. Lagi din-display ang katawan yapat maganda. Huwag niyo i-display ang inyong katawan sa madla. Sana ipanalangin sungkitin yan ng mahal ng mga nagme-meditation. Parang kita ko kinig na kinig siya si Brother Romel. Na nagpipre si Brother Mark. Pero ang tingin ko naman kay Brother Mark, parang si Romel ang tinitingnan sa kya. Digay ka saya. Digay ka sarap. Amen. Many men. Isang araw, magugut lang kayo. Si Ryan, tatayo na rin din Dating walang buhok, ngayon. Hindi, kaibigan ko naman yan. Mag-usap tayo mamaya sa office. Si Brother Rane, sino magsasabi? Hindi ba kayo natutuwa? Si Mac S, song leader. Si Rex Sirinin, tagatugtog, preacher. Si Ando, Salwiner. Worker, Serena, tagalista, kulang-kulang. Halos active yung mga mag-anak na yan. Mga umali, laging
umalis. Nakakatawa, sila'y buo din. Pamilya ni Brother Albert, isang araw ni Nang Chari, darating din yan. Star Lori, darating din yan. Bakit? Ako naman dati nag-iisa din for a long, long time. Pero, God, many men. Amen? Pag pinagpipray kong Ebora, nakikita ko'y marami na Tiga. Pagpipray kong Brasa, lalo lang dami na rin, tribo Family ng Inay Loling. Family ni Makmak. Family ni Ninora. Diga? Sino pa ang family dyan? Si Rhea. Ninang Lina. Abay, isang tribo. Kakatawa yun. Kalay mo kayo yung mga mag-anak na sama-samang langit. Biyaya na yun. Pinagpipray ko sa Marcelino, mga abaha, pinagpipray ko pa rin kayo hanggang ngayon lahat. Wala akong tinatangi sa aking pananalangin. Basta nakasama kita, isasama lagi kita. Ayaw ko magsimula lang. Gusto ko hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Why we should preach and win souls? Many men. Sino mag-aakala? Si Rika? Magmamadre? Ngayon, magpapari na lang. Di ka? Yan ang sabi nung kami magkausap. Pero ibang gumawa ang Diyos. Di ka? Kaya tayo sasaya ng sasaya kapag tayo nag-aakay ng kaluluwa. Bakit? Masasaksihan natin patuloy kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng tao. Promised people. Kasi sabi ng Diyos, I have much people here. Alam ng Diyos ang kanyang tao. Then number 2. Hindi pa, letter B. Prepared people. Yan niyo po, verse 11. Prepared people. Ayun sa totoo na, mga workers, hayo lang ng hayo. May inihanda na ang Diyos. Hahanapin lang natin. Tignan niyo ha? At siya'y tumahandong 1 taon at 6 na buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Then, pagdating po doon, yung may mga rumisponde. Isang verse yan. Verse 12. Okay. So, ang sabi diyan, he continued there a year and 6 months, teaching the word of God among them. Okay, para makita ko din, Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10. Kamali yata ako ng pagkalagay. Pero nakita ko yon. Yung may mga responde dyan. Meron talagang aanihin na lang. Kailangan talaga yung mag-aani. Amen? Sapagkat tayo'y kanyang gawa, ang kaligtasan natin, gawa natin, wala tayong bahagi dyan. Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Tignan nyo ha, yung ating kaligtasan na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ang layunin ng ating kaligtasan ay para gumawa. Ibig sabihin, yung palang gagawin pagkatapos mong maligtas, nakahanda na. What an encouragement. May mga tao talaga ang Diyos na nakaprepare na. Pupuntahan na lang natin. Amen? Mga people na intindihan ba? Especially kayo mga ligtas. Ligtas na ba kayo? Hindi lang pastor ang mag-aakay ng kaluluwa. Hindi lang workers ang mag-aakay ng kaluluwa. Lahat ng ligtas. Then number 3, let us see. Not only many men. Sino yung men na yun? Promised people, prepared people, persuaded
people. Verse 8. Verse 8. At si Crispo, ganda ng pangalan, ano? Ang pinuno sa sinagoga ay nanampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, preach lang. Preach lang. May comfort ang Panginoon. Many men. Sino yung mga many men na yan? Yan ay prepared. Yan ay promised. May mga tao ang Diyos dito. Prepared. Yan pa ang sinasabi ko, verse 8 Pero magkapareho na ang gamit. Persuaded. Meron talagang maniniwala. Amen? Nung una kong dating dito, ang aming ginagamit ay yung tricycle ni Brother Albert. Di ka? Punta kami. Kung kasama ko si Albert o si Anton sa mga Inay Loleng. Tandaan niyo ba Inay Loleng? Dito ba Inay Loleng? Wala siya ngayon. Punta kami. Kasi yun lang naman kayang abutin Kasi nabalita ko, nagkukwento dito. Nung umahon daw dito, naiwan ng sidecar. Ano kaya sabi ko, wag muna tayo lalabas. At bakit? Ako nakasakay sa sidecar. Di ako iwan. Di doon muna kami kay Inay Loleng. Hindi ko alam. Kasi tag-ulan nun Hindi ko naman alam Nung ako ibaba doon, ako nagbabible study, ako pala'y puro putik. Tanda mo ba yan, Sister Aurea? Inay Loleng. Ano ba sabi ng Inay Loleng? Ang Diyos naman nakatingin sa puso. Yun lang ang comfort na Inay Loleng Dito lang yung Bible study ko. Hindi ko alam. Ako pala tagmak. Long sleeve pa naman puti yung suot. Pero putikin. Tapos pag nung araw na, ang inay, nakapaalis kami ng Belete, mare-relocate, nabigyan ng kaunti ng government, nagpapahanap ng lupa. So kami, nagbiyahe, nag-tricycle. Papunta kami ng Marcelino, dinaanan ko ang bahay, ang kalsada. Panginoon, dito talaga ako. Habang dumadaan ako, wala namang mga tao. Kahirap mag-mission dito, wala namang katao-tao. Dahil sabi, I have much people. Many people. After 25 years, ito ang God is Able Baptist Church. Amen? May lumabas pa sa atin. At marami pang nag-workers. Ay kung ako'y nagpadala doon sa discouragement, nagpadala doon sa mga nakikita ng aking mata at hindi lumakad sa pananampalataya, walang nangyari. O kung may mangyayari man, hindi sa panahon ko. Ay mga batid, tuloy lang. Amen? Hindi tayo nasuntok sa hangin. Hindi tayo nagsiyasapalaran. May mangyayari. Bata pa noon, si Tanoy. Si Talapay. Burok ang pisngi. Kita ko yung dalawang magkapatid, ni Patrick sa Talapay. Pagpasko. Talagang ako hindi nagpapahalatang may tao doon. Sinasara ko talaga ang tiyaga ni Talapay saka ni Patrick. Hindi talaga ako naimik. Talagang pinatigas ko ng aking budhe. Hanggat hindi ito naalis, hindi ako kakain. Ganyan ang mga pinagmulan. Di ka? Ang sarap sariwain. Kung tumingin lang sa nangyayari, kung tumingin lang sa mga imposibilidad at hindi sa Diyos nagko-comfort, wala! Pero salamat, umaaliw ang Panginoon. Amen? Nabalas-palasi pa ako. Diba? Naikwento ko yan sa inyo. Paggising ko ng umaga, share mo ng almusal. Dito natapon. Sabi, anong nangyari sa akin? Isa pa. Ba? Ayaw ko manalamin. Kasi, ayaw ko nang manalamin. Ang ginawa ko, lumigo ako. Buhos. Bitang tingin ko, parang ako'y nasisilam. Pumikit ako, silam pa rin. Wala na akong magawa. Chinek ko na. Yung palang aking kabilang mata, hindi na napikit. At kung ako'y tumawa. Kala mo nag-prayer meeting, open your Bible and turn with me.
Ang hirap niyan, tabingin ang uso, di pa namulat. Preach pa rin, pilay pa. Marami akong titingnan na magpapatigil sa akin. Kaya salamat, may Diyos na nagko-comfort. Nadidiscourage ba kayo? Kaya ba nadidiscourage din? Oh, let God encourage us. Man, Master motivates. Ano yung encouragement niya? Many men. Sino yung men na yan? Persuaded people. Then number 3, in the last. Number 1, Master motivates. Number 2, many men. Na-motivate ba si Pablo? Na-motivate ba si Pablo? Na-encourage ba si Pablo? Kumusta kayo? Na-encourage ba kayo ngayon? Na-encourage ba kayo ngayon? Pastor, ang aking kahapon, kung alaman mo lang, ako'y nilugmok ng kasalanan, etc. But praise the Lord, you heard this message. The Master motivates you. Sabi nga ni Pablo, nagtutumulin ako sa aking naharap, nililimutan ko na ang nakaraan. Are you with me? If you are being motivated, you will move. Tingnan niyo po. Number 1, motivated moves with courage. Basahin natin ang verse 9 and 10. At sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pangitain, huwag kang matakot. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Kundi magsalita ka, huwag kang tumahimik. Huwag kang tumahimik. Tuloy lang ang pag-aakay ng kaluluwa. Tuloy lang ang pagbabible study, tunet. Ha? Tuloy lang ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Verse 10. Nung ma-encourage si Pablo, sapagkat ako'y sumasa iyo, at sino may hindi ka madadaluhong upang saktan ka, sapagkat makapal ang mga tao sa bayang ito. Then, pagdating po ng verse 11, tingnan po natin. At siya'y tumahandong 1 taon at 6 na buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Motivated moves. Ang tunay na na-encourage, gagawa. Naintindihan niyo ba yan? Amen? Kaya ba inabot na salita ng Diyos? Pag ikaw na-encourage, gagawa ka. Tingin ko pa nga lang sa inyo, nadidiscourage na ako eh. Ako kayo bababa na o ano? But being encouraged by the Lord, by the Master, Eloy, preach. Are you encouraged? Are you encouraged? Win souls. Mga kapatid, baka napatapat ka pala doon sa hindi pa talaga. Mag-akay ka pa ng iba. Lawakan mo ang gawa mo. Moves with courage. Then number 2. Kasi, kaya nga siya nangaral, na-encourage siya. Kaya mga ngaral, hindi biro yan. Sa totoo na, may mga kapatid pang nagpipreach sa bus. Nagagawa ngayon ng mga Pentecostal, dapat ang baptist lalo. Alam mo sa totoo na, ang susi para tumapang, gawin mo yung sukat ikatatapang sa iyo. Simpleng pamimigay lang ng trucks, hiyang-hiya ka. Simpleng pagdadala ng Bible, hiyang-hiya ka. Huwag mong ikahiya ang Ebanghelyo. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos, ikaliligtas ang bawat sumasampalataya. At ito may warning ng Diyos. Ang sino mo magmakahiya sa akin, ay ikakahiya ko rin naman siya pagdating ng anak ng tao. Delikado ka. Pit yung magsasabong, hindi nahihiyang hawak-hawak at panggas-panggas ang manok lagi. Nagsiselos na nga, misis. Mataling pang manok na yung panggas-panggas lagi. Yung magmamadyong, hindi nahihiyang nagpipityas.
Yung magwiwiting, di nahihiyang pakalat-kalat yat nasigaw. 8:26. Kung kailan ako naligtas, saka tumama yung sayang naligtas na agad. Kasi yun ang numerong inalagaan ko eh. Maraming tao gumagawa ng kasalanan, pero hindi nahihiya. Bakit may kahihiya? Yung sukat maging dahilan na maligtas ang makasalanan. Tuloy lang. Move with courage. And then, move with confidence. Bakit? For I am with you. Amen? Jonathan, tuloy lang. Huwag kang mabagabag ng iyong naging masamang kahapon. Sasamahan ka ng Diyos, magpatuloy ka lang. Ha? Amen? Alam mo, mahirap makarelate dito yung hindi talaga nag-aakay ng kaluluwa. Sa totoo na. At shame on you na hindi ka bahagi ng pag-aakay ng kaluluwa. Ha? Sa totoo na. Hindi maganda na ikaw ay ligtas, hindi ka involved sa pag-aakay ng kaluluwa. Baka hindi ka paligtas. Kasi hindi ako marunong umimik. Ang sasabihin mo lang kung paano ka naligtas. Moves with confidence. Move. Emergency. Moves with conviction. Dapat may conviction tayo. Anong conviction natin? Alam ko may maliligtas. Amen? Amen? Noong kayo umatid ng anniversary ni Pastor Melmark, grabe yung preaching ni Pastor Dilapain niya. Bakit ako'y nag-witness sa SM? Bakit ako'y pumupunta ng ibang bansa? Dahil alam ko, ang salita ng Diyos ay kapangyarihan niya. Maraming maliligtas, hindi ako matatakot. Haharap ako sa pulis, haharap ako sa mayor, mayayaman at mahirap, wiwitnessan ko yan. Bakit? May maliligtas. Huwag mong ikahiya. Ito ha, mas mahiya ka kung ito'y iyong ikinakahiya. Mas nakakahiya yung mahiyain. Lalo tayong kinakahiya mo ay paraan ng tao'y maliligtas. Pag may sunog, hawak mo ang isang timbang tubig. Ibuhos mo. Maling katwiyang, nahihiya ako. Ba't ka mahihiya? Ikaw ang may hawak ng tubig. Kumusta young people? Are you involved in soul winning? O puro kapakyot? Mga young men, huwag kayong magandahan sa mga young people. Napakyot lang ng pakyot, tamad naman kay Kristo. Ha? Pagbilang mo ng 6 na po, kulubot ka na. Vice versa. Mga young men, kung sakaling may maluloko ka, hanapin may mga babaeng nag-iigib ng kamilyo. Ang kamilyo ba iniigib? Mind you, ang pag-aasaway bonus lang ang pogi at ganda. Ang pagsasamahan nyo'y ugali. O ito mga Ate Priscilla, matatanggal ang luog eh. Bakit? Ang kanta nga ng mga yan eh, kung maibabalik ko lang, baby. Kala nyo nga mga young people, tayo totoong atat na atat. Kayo mga atat na atat, iutot mo na lang yan muna. Hangin lang yan, kabag lang yan. Tamis Pastor Gary, pinagtutulak-tulakan na namin nung magkabait. Nung makita na ang prinsipyo ng buhay, ay teka muna, magme-meditate muna ako. Amen? Alam mo, mag-akit ka ng kaluluwa. Bakit? Anong conviction mo? May maliligtas. I much people. Then last, move with commitment. Tingnan niyo po ang verse 11. Verse 11. Kaya huwag tayong sausaw patis.
Hindi pag nabaptize, wala na. Hindi na-revive ng konti, wala na uli. Hindi yung nag-akay ngayon, mamaya wala na uli. Nagbibigay ngayon, mamaya wala na uli. Dapat commitment. Kaya itong mga young people boys, mga young people girls, ito yung pugi at maganda. Yung rain or shine, talo. Naulan, mainit, simba eh. Yan ang mga pogi. Yan ang magaganda. Yung iba nga dito, may iniinda pang sakit, simba pa rin eh. Yung iba naman, malakas pa sa kalabaw, wala. Bakit? Sa pag nag-asawa, ang magandang mga pang-asawa ay committed. Hindi makitid. Yung mamahalin ka kahit wala ka ng ngipin. Amen. Yung mamahalin ka kahit kupas ka na. Alam mo, hindi pa nasikat, kupas na. Amen? Kaya, dumaan kayo sa akin. Pastor, ang masasabi mo doon? Pag ako'y garne, tuloy yan, ang yor-yor. Pero pag sinabi kong garne, tumigil ka na. Bakit? Hindi nga marunong maghugas yun ng kanilang kinainan. Amen? Ay, tangay-tangay nga ng aso yung kanyang sapula. Naku, sabihin ko sa iyo. Bang! Wala lang alam niya kung di magpaganda ng paganda. Pero pangkal sa bahay. Hindi marunong mag-igib ng kamilyo. Totoo yan. Kaya ngayon, kinasal ng umaga, hiwalay ng hapon. Makinig kayo. Young people, nakikinig ba kayo sa akin? Pag kayo napaibig, punta agad sa akin. Sabihin ko sa iyo, aga mo pa. Mag-aral muna, mga young people. Mag-aral muna. Focus sa pag-aaral. Pastor, kaya ayaw ko na mag-aral. Bakit siya timilit? Nakatapos nga. Huwag ka, may nakahilira dyan. Nalilito nga siya eh. Si Dante, si Lorna o si Pe. Sa totoo na, mas magaling ang wala kaysa magkaroong impyerno ang buhay mo. Sabi ni Milit wari na may aking pakakainin din lang eh. Hindi ako nalaan. Tama? Makinig. Amen. Itong papugi, wala mong itsura. Gandang pa. Huwag ka sanang magustuhan dahil maganda ka. Nakakatakot yan. Sana sa likod ng iyong ganda ay ang pangit mo. Last na. No? Tagal na eh. Verse 11. Okay, ganito sabi ng Bible. At siya'y tumahandong 1 taon. At 6 na buwan, talagang yugyog. Yor-yor, hindi tumigil. Tumagal ng 1 taon at kalahati. Mga kapatid, sa pangaral, huwag kang tumigil. Commitment. Kaya kayo mga workers, hindi hindi pagka masarap ang pang-ulam, worker. Para pag walang support, worker pa ba? Commitment. Ang pag-aasawa, commitment din yan. Darating ang pagkakataon, Maricel, wala nang kaganda-ganda si Habibe. Pero ano nagtitibay sa inyo? Maturity. Character. Bonus na lang ikay pogi. Bonus na lang ikay maganda. Pero hindi yan ang pangunahin. Di ka, Sir Norma? Parang nagsisisi ka yata. Yeah.
Kuya Boy, hindi ba kayo nahihilig kay Kuya Bert kay Ate Ditas? Talagang, ay guguyamin eh. Ay sweetang-sweetan na eh. Samantalang iba, pag naglalakad, bitro ang agwat. Na-encourage ba kayo? Moves. Kaya sa linggo, mag-invite tayo. Amen. Mga bisita namin, attend tuloy kayo. Maganda ang salita ng Diyos. Lahat aayusin tayo. Tayo pa'y manalangin. Panginoon Diyos, nakakatuwa po. You're so able to stimulate